sa isang payapang baryo na napapaligiran ng makakapal na punong kahoy, ay naninirahan ang 25 taong gulang na binatang si Mateo. Kilala siya sa kanilang lugar bilang masipag, mabait, at mapagmahal sa kalikasan. Araw-araw siyang pumapasok sa gubat upang mangalap ng panggatong, namimitas ng mga halamang gamot at nanghuhuli ng isda sa malinaw na batis na dumadaloy sa paanan ng bundok. Hindi man mayaman ang kanyang pamilya, sapat ang kanilang kinikita upang mabuhay ng marangal. Itinuro sa kanya ng kanyang yumaong ama na ang kalikasan ay hindi lamang pinagkukunan ng pagkain, kundi tahanan din ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Kaya mula pagkabata ay natuto siyang gumalang sa bawat puno, ilog at bundok. Marami ng matatanda sa baryo ang nagbabala kay Mateo tungkol sa isang bahagi ng kagubatan na bihirang puntahan ng mga tao. Ayon sa kanila, pagsapit ng gabi ay may kakaibang liwanag na sumisiklab sa gitna ng masukal na kakahuyan. Hindi iyon liwanag ng buwan ni apoy ng mga mangangaso. Isa raw itong mahiwagang ningning na mistulang sumasayaw sa hangin. May ilan nang nagtangkang alamin ang pinagmumulan nito, ngunit wala ni isa ang nagtagumpay. Ang iba ay nagsasabing naligaw sila sa gubat ng buong magdamag. Ang iba naman ay bigla na lamang nagkasakit matapos bumalik sa baryo. Dahil dito, wala nang naglakas loob pang bumalik sa lugar na iyon. Ngunit iba si Mateo. Hindi siya madaling magpadala sa takot. Naniniwala siyang may paliwanag ang lahat ng bagay. At kung may hiwagang nakatago sa kagubatan, marahil ay nais lamang nitong maunawaan ng taong may malinis na puso. Isang dapit hapon, habang pauwi siya mula sa pamimitas ng halamang gamot, napansin niyang mabilis na dumilim ang kalangitan. Unti-unting naglaho ang liwanag ng araw hanggang sa tuluyang lamunin ng gabi ang buong kagubatan. Habang tinatahak niya ang makipot na landas, may napansin siyang kakaibang liwanag sa di kalayuan. Hindi ito tulad ng ilaw ng lampara o sulo. Isa itong munting gintong liwanag na marahang lumilipad sa hangin. Nang mapalapit siya, ay napagtanto niyang isa lamang itong alitaptap. Ngunit kakaiba ang alitaptap na iyon. Mas maliwanag ang ningning nito kaysa sa daan-daang karaniwang alitaptap na pinagsama-sama. Ang liwanag nito ay sapat upang luminaw ang madilim na daan. Habang ito'y lumilipad, ay tila sinusundan ito ng maliliit na sinag na kumikislap na parang mga bituin. Huminto ang alitaptap sa harapan ni Mateo na tila inaanyayahan siyang sumunod. Nag-alinlangan siya sa una. Naalala niya ang mga babala ng matatanda. Subalit na naig ang kanyang pag-uusisa. Tahimik niyang sinundan ang mahiwagang alitaptap habang papasok ito sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Habang lumalalim sila sa gubat, ay napansin niyang tila nawawala ang lamig ng gabi. Ang paligid ay naging payapa. Wala siyang maramdamang panganib. Bagkus ay tila may kakaibang kapanatagan sa kanyang puso. Ilang sandali pa ay narating nila ang isang maliit na parang na hindi pa niya kailanman nakita. Sa gitna nito ay may isang napakalaking punong balete.
Ngunit hindi ang puno ang kanyang ikinamangha. Libo-libong alitaptap ang paikot-ikot sa buong paligid. Mistulang mga bituin na bumaba mula sa langit upang magbigay liwanag sa kagubatan. Sa gitna ng mga ito ay naroon ang isang napakalaking alitaptap na halos kasinlaki ng kalapati. Ang liwanag nito ay kulay ginto at napakalinis sa paningin. Hindi ito nakakasilaw, bagkus ay nagbibigay ng kakaibang init at pag-asa sa sinumang nakakakita. Unti-unti itong lumapit kay Mateo. Sa halip na matakot ay nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Nang tuluyan itong huminto sa kanyang harapan, biglang kumislap ang buong kagubatan. Kasabay nito ay may isang malambing na tinig na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Marami nang dumating dito na ang nais ay gamitin ang aming liwanag para sa kasakiman. Ngunit ikaw ang unang lumapit na may pusong walang pag-iimbot, kaya ikaw ang aming napili. Napatingin si Mateo sa paligid. Wala siyang ibang taong nakita. Tanging ang mahiwagang alitaptap lamang ang nakatingin sa kanya. Muling nagsalita ang tinig. Darating ang panahong babalutin ng kadiliman ang iyong baryo. Kapag dumating ang gabing iyon, ikaw lamang ang makapagdadala ng liwanag. Hindi pa man nakapagtatanong si Mateo ay nagsimulang magliwanag nang mas matindi ang higanteng alitaptap. Unti-unti nitong inilapit ang sarili sa kanyang dibdib. Sa isang iglap ay tila naging bahagi ng kanyang puso ang kakaibang liwanag. Naramdaman niyang may bagong lakas na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay wala na ang higanteng alitaptap. Ang natitira na lamang ay ang libo-libong mumunting alitaptap na tahimik na lumilipad sa paligid. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napansin niyang kahit wala ng buwan sa kalangitan, ang buong kagubatan ay nananatiling maliwanag. Hindi pa niya alam na ang gabing iyon ang simula ng isang dakilang misyong magbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa kapalaran ng buong baryo. Madaling araw nang magising si Mateo sa kanilang munting bahay. Habang unti-unting sumisikat ang araw, hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang mga pangyayaring naganap noong nakaraang gabi. Pakiramdam niya ay napakalinaw ng lahat ng kanyang nakita, subalit may bahagi rin ng kanyang isip na nagtatanong kung panaginip lamang ba ang lahat. Tumayo siya at naghanda upang simulan ang pang-araw-araw na gawain. Habang naghuhugas siya ng mukha sa tapayan, napansin niyang tila mas malinaw ang kanyang paningin. Ang mga dahon sa malalayong puno ay parabang abot kamay niyang natatanaw. Maging ang huni ng mga ibon ay tila mas malinaw niyang naririnig. Hindi niya ito pinansin at nagtungo sa bukirin. Sa daan ay nasalubong niya ang matandang si Mang Isko, ang pinakamatandang magsasaka sa kanilang baryo. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Mateo, mahinang tawag nito. 3 gabi nang hindi umuuwi ang bunso kong apo. Huling nakita siyang pumunta sa may gubat. Nabigla si Mateo. Alam niyang ang bahaging iyon ng kagubatan ay malawak at madaling ikaligaw ng sinuman. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang kinuha ang kanyang gulok,
isang lubid, at isang lamparang de langis bago nagtungo sa kagubatan. Habang papasok siya sa masukal na daan, ay napansin niyang tila may isang maliit na alitaptap na lumilipad sa kanyang harapan. Hindi ito ang higanting alitaptap na nakita niya noong nakaraang gabi. Isa lamang itong ordinaryong alitaptap. Ngunit kakaiba ang kilos nito. Sa tuwing liliko si Mateo sa maling direksyon, ay lumilipad ito pabalik sa tamang landas. Napangiti siya. Hindi niya alam kung nagkataon lamang iyon o may nais ipahiwatig ang munting nilalang. Ilang oras siyang naghahanap. Tinawag niya ang pangalan ng nawawalang bata. Ngunit tanging katahimikan ang sumasagot. Maya-maya ay napansin niyang nagsimulang dumami ang mga alitaptap. 1, 10. Daang alitaptap. Hanggang sa tila naging ilog ng mga mumunting liwanag ang buong kagubatan. Lahat ng ito ay sabay-sabay na lumipad patungo sa isang malaking punong natumba dahil sa malakas na bagyo, ilang buwan na ang nakalipas. Nang makalapit si Mateo ay may narinig siyang mahinang pag-iyak. Mang, tulong! Mabilis niyang inalis ang mga sanga at makakapal na damo. Doon niya nakita ang apo ni Mang Isko. Mahina na ito sa gutom at pagod. Nasugatan ang kanyang paa kaya hindi na siya nakalakad palabas ng gubat. Napaluha ang bata nang makita si Mateo. Akala ko, hindi na ako makakauwi. Ngumiti si Mateo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Halika, iuuwi na kita. Isinakay niya ang bata sa kanyang likuran at nagsimulang maglakad palabas ng kagubatan. Habang sila'y naglalakad, ay muli niyang napansin ang mga alitaptap. Hindi sila umaalis. Patuloy silang lumilipad sa unahan nila, nagbibigay liwanag sa bawat madilim na bahagi ng daan. Nang makarating sila sa baryo ay sinalubong sila ng mga taong kanina pa naghahanap sa bata. Napayakap si Mang Isko sa kanyang apo habang lumuluha sa tuwa. Maraming salamat, Mateo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Umiling lamang si Mateo. Wala po akong dapat bayaran. Ang mahalaga ay ligtas na siyang nakauwi. Napansin ng mga taga-baryo na kakaibang maliwanag ang paligid habang papalapit si Mateo. Akala nila ay dala lamang iyon ng papalubog na araw. Ngunit nang tuluyang gumabi, nanatiling maliwanag ang kanyang dinaraanan. Hindi man ito napansin ng lahat, may ilang matatanda ang nagkatinginan. Para bang may matagal na silang inaabangang mangyayari. Kinagabihan ay muling nagtungo si Mateo sa gilid ng kagubatan. Tahimik siyang naupo habang pinagmamasdan ang mga alitaptap na nagsisimulang magsiliparan. Makalipas ang ilang sandali ay dumating muli ang pinakamaliwanag na alitaptap. Marahan itong lumapag sa isang sanga sa kanyang harapan. Sa pagkakataong iyon ay muli niyang narinig ang mahiwagang tinig. Ang liwanag ay hindi ibinibigay upang ipagmalaki. Ito ay ipinagkakaloob upang ituro ang tamang landas sa mga naliligaw. Tahimik na nakinig si Mateo. Ito pa lamang ang simula.
Marami pang pusong nababalot ng kadiliman ang mangangailangan ng iyong tulong. Hindi na muling nagsalita ang tinig. Unti-unting naglaho ang pinakamaliwanag na alitaptap kasama ang libo-libong kasama nito. Naiwan si Mateo na nakatingala sa kalangitan. Sa kanyang dibdib ay unti-unting tumitibay ang paniniwalang hindi nagkataon ang kanilang pagkikita. May isang misyon na naghihintay sa kanya. At handa niyang harapin ito, gaano man ito kahirap. Lumipas ang ilang araw mula nang mailigtas ni Mateo ang apo ni Mang Isko. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balitang tila may kakaibang gabay siyang natanggap sa loob ng kagubatan. Bagaman wala siyang ikinuwento tungkol sa mahiwagang mga alitaptap, marami ang nagsimulang maniwalang may pambihirang biyayang ipinagkaloob sa kanya. Nanatili pa ring mapagkumbaba si Mateo. Tulad ng dati, maaga siyang gumigising upang magtrabaho sa bukirin at tumulong sa mga nangangailangan. Hindi niya hinangad ang papuri ng mga tao. Ang tanging nasa isip niya ay ang mahiwagang tinig na nagsabing darating ang panahong babalutin ng kadiliman ang kanilang baryo. Isang gabi, habang naghahapunan ang mga pamilya sa baryo, biglang namatay ang lahat ng ilaw na dilangis. Kahit ang maliwanag na buwan ay natakpan ng makakapal na ulap. Bumalot ang isang hindi pangkaraniwang dilim sa buong paligid. Nagsimulang kabahan ang mga tao. Ang mga bata ay nagsiksikan sa kanilang mga magulang habang ang matatanda ay nagsimulang manalangin. Mula sa kagubatan ay umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ang paglitaw ng isang makapal na maitim na ulap na unti-unting gumapang patungo sa baryo. Napansin ni Mateo ang kakaibang pangyayari. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa kalangitan. Sa gitna ng napakadilim na gabi ay may iisang munting liwanag na papalapit sa kanya. Isa itong alitaptap. Maya-maya pa'y nadagdagan ito ng 10. Pagkatapos ay naging 100. Hanggang sa libo-libong alitaptap ang sabay-sabay na nagningning sa buong baryo. Unti-unti nilang itinaboy ang makapal na kadiliman. Nagmistulang mga bituin na bumaba mula sa langit ang mga munting nilalang. Ang kanilang liwanag ay nagbigay ng pag-asa sa bawat pusong nababalot ng takot. Sa gitna ng nagliliwanag na mga alitaptap, ay muling lumitaw ang pinakamaliwanag sa kanilang lahat. Lumipad ito sa harapan ni Mateo. Muli niyang narinig ang pamilyar na tinig. Ang kadiliman ay hindi lamang naninirahan sa gabi. Ito ay nabubuhay sa takot, kasakiman at galit ng tao. Kung nais mong mapanatili ang liwanag, kailangan mong pangalagaan ang kabutihan sa iyong puso. Tahimik na yumuko si Mateo bilang tanda ng kanyang pagtanggap sa tungkulin. Sa sandaling iyon ay nagsimulang umurong ang maitim na ulap hanggang sa tuluyan itong maglaho sa kalangitan. Muling lumiwanag ang gabi. Isa-isang nagsilipatan ang mga alitaptap pabalik sa kagubatan, na parabang natapos na ang kanilang misyon. Kinabukasan ay pinag-usapan ng buong baryo ang himalang kanilang nasaksihan. Marami ang nagsabing ang mga alitaptap ang nagligtas sa kanila. May ilan namang naniwalang may banal na basbas ang kanilang lugar. Ngunit may isang lalaking tahimik lamang
na nakikinig sa usapan. Si Don Severino, ang pinakamayamang tao sa Karatig Bayan. Narinig niya ang kwento tungkol sa mga alitaptap na nagbibigay ng kakaibang liwanag. Sa halip na humanga, napuno siya ng kasakiman. Kung tunay ngang may kapangyarihan ang mga ito, naisip niya, maaari niya itong gamitin upang lalo pang yumaman at makapangyarihan. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang kagubatan sa malayo. Hindi niya alam na ang liwanag na nais niyang angkinin ay hindi kailanman mapapasailalim sa isang pusong puno ng kasakiman. At mula sa kailaliman ng kagubatan, tahimik na nagningning ang pinakamaliwanag na alitaptap na tila alam na may panibagong pagsubok na paparating sa buhay ni Mateo. Lumipas ang ilang araw matapos ang mahiwagang gabing nagligtas ang mga alitaptap sa buong baryo. Bumalik sa payapang pamumuhay ang mga tao, ngunit sa puso ni Don Severino ay lalong lumalim ang kanyang pagnanais na maangkin ang lihim ng mga nilalang na nagbibigay liwanag sa gabi. Kilala si Don Severino sa mga Karatig Bayan bilang isang mayamang negosyante. Marami siyang lupain, mga tauhan at salapi. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi siya kailanman nakontento. Naniniwala siyang ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagkakaroon ng kontrol sa lahat ng bagay. Nang marinig niya ang kwento tungkol sa mga mahiwagang alitaptap, agad siyang nagplano. Isang gabi ay ipinatawag niya ang ilan sa kanyang mga tauhan. Nais kong hulihin ang mga alitaptap na iyon, malamig niyang utos. Kung kaya nilang magbigay ng liwanag sa buong kagubatan, tiyak na may lihim silang maibibigay sa akin. Tahimik na tumango ang mga tauhan. Kinabukasan ay naghanda sila ng malalaking lambat, mga kulungan na yari sa bakal, at mga sisidlang salamin upang paglagyan ng mahuhuling alitaptap. Habang papasok sila sa kagubatan, ay hindi nila namalayang may isang matandang babae na tahimik na nakatingin sa kanila mula sa gilid ng daan. Ito si Aling Rosa, ang pinakamatandang manggagamot sa baryo. Lumapit siya kay Don Severino. Huwag mong gambalain ang mga tagapagbantay ng liwanag, babala niya. Hindi sila nilikha upang maging pag-aari ng tao. Ngunit ngumisi lamang si Don Severino. Ang lahat ng bagay ay may halaga, at kung may halaga, maaari itong maging akin. Hindi na nagsalita pa si Aling Rosa. Tahimik lamang niyang pinagmasdan ang grupo hanggang sa tuluyan silang mawala sa loob ng kagubatan. Samantala, si Mateo ay nasa bukirin nang mapansin niyang kakaibang tahimik ang paligid. Wala siyang marinig na huni ng mga ibon at maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Maya-maya ay dumating ang isang alitaptap. Lumipad ito sa kanyang harapan at paulit-ulit na umikot, na tila may nais ipahiwatig. Naalala niya ang mga nakaraang pagkakataong ginabayan siya ng mga ito. Agad niyang iniwan ang kanyang trabaho at sinundan ang munting liwanag. Habang papalalim siya sa kagubatan, ay narinig niya ang malalakas na sigaw ng mga tao. Pagdating niya sa isang malawak na parang
ay nakita niya ang mga tauhan ni Don Severino na abalang naghahagis ng mga lambat. Maraming alitaptap ang nakulong sa mga ito. Unti-unting humihina ang kanilang liwanag habang pilit silang nagpupumiglas. Biglang nagdilim ang buong paligid. Ang mga punong dati luntian ay tila nabalot ng malungkot na anino. Tumigil si Mateo at malakas na nagsalita. Tama na. Wala silang ginagawang masama. Lumingon si Don Severino. Umalis ka sa daraanan ko, Mateo. Ang mga alitaptap na ito ay magiging susi sa higit kong kapangyarihan. Hindi sila maaaring ariin ni numan. Ngunit hindi nakinig si Don Severino. Sa halip ay iniutos niyang ipagpatuloy ang paghuli. Sa sandaling iyon ay nagsimulang magningning ang dibdib ni Mateo. Mula sa kanyang puso ay lumabas ang isang banayad, ngunit napakalinis na liwanag. Isa-isang napatid ang mga lambat na tila tinunaw ng kakaibang kapangyarihan. Nakalipad muli ang mga alitaptap at mabilis na pumailan lang sa kalangitan. Nagliwanag ang buong kagubatan. Napaatras sa takot ang mga tauhan ni Don Severino. Hindi nila maipaliwanag ang kanilang nasaksihan. Samantala, nanatiling nakatayo si Don Severino, puno ng galit at pagkabigo. Hindi pa ito ang katapusan, mariin niyang sinabi. Mahahanap ko rin ang pinagmumulan ng kapangyarihang iyan. Matapos niyang magsalita ay mabilis siyang umalis, kasama ang kanyang mga tauhan. Naiwan si Mateo sa gitna ng kagubatan. Unti-unting lumapit sa kanya ang libu-libong alitaptap. Sa gitna nila ay muling lumitaw ang pinakamaliwanag na alitaptap. Marahang umikot ito sa kanyang paligid bago huminto sa kanyang harapan. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Nasubok ang iyong puso at pinili mong ipagtanggol ang liwanag kaysa ang sarili mong kapakanan. Ngunit mag-ingat ka, Mateo. Habang lumalaki ang liwanag, lalo ring lumalakas ang pagnanais ng kadiliman na ito'y maagaw. Tahimik na tumango si Mateo. Batid niyang hindi pa tapos ang kanyang laban. At sa di kalayuan, si Don Severino ay nagsimula ng maghanap ng isang nilalang na sinasabing marunong gumamit ng sinaunang kapangyarihan ng dilim. Isang desisyong magdadala ng mas malaking panganib sa buong baryo. Hindi mapakali si Don Severino matapos ang kanyang pagkabigo sa kagubatan. Araw at gabi niyang iniisip kung paano niya maagaw ang kapangyarihan ng mga mahiwagang alitaptap. Habang lalo siyang nilalamon ng kasakiman, lalo ring nagdidilim ang kanyang puso. Isang gabi, isang matandang lalaki na nakaitim ang kasuotan ang dumating sa kanyang malaking bahay. Walang nakakita kung saan ito nanggaling. Tahimik lamang itong lumitaw sa gitna ng bakuran na tila isang aninong isinilang ng gabi. Nagpakilala ito bilang Lucio. Kilala siya sa malalayong lugar bilang isang taong nag-aaral ng mga sinaunang kapangyarihang ipinagbabawal. Marami ang naniniwalang nakipagkasundo na siya sa mga nilalang ng kadiliman kapalit ng pambihirang lakas at kaalaman. Ano ang iyong hinahanap? Tanong ni Lucio. Sinasabing may mga alitaptap sa kagubatang ito na nagtataglay ng liwanag na hindi namamatay.
Sagot ni Don Severino. Gusto kong mapasakamay ang kanilang kapangyarihan. Ngumiti si Lucio. Hindi maaaring angkinin ang tunay na liwanag, ngunit maaari itong pahinain. Nagliwanag ang mga mata ni Don Severino. Paano? May isang sinaunang bato na nakabaon sa kailaliman ng kagubatan. Tinatawag itong bato ng anino. Kapag ito ay nagising, unti-unting hihina ang liwanag ng mga alitap-tap. Hindi nagdalawang isip si Don Severino. Kinabukasan ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na samahan si Lucio sa paghahanap sa bato ng anino. Samantala, sa baryo ay napansin ni Mateo ang kakaibang pagbabago. Pagsapit ng gabi ay kakaunti na lamang ang mga alitap-tap na lumilipad sa paligid. Ang dati nilang matingkad na liwanag ay tila unti-unting kumukupas. Nabahala siya. Muli siyang nagtungo sa mahiwagang parang sa gitna ng kagubatan. Naroon pa rin ang napakalaking punong balete. Ngunit ang libo-libong alitap-tap na dati nagbibigay liwanag sa buong paligid ay naging kakaunti na lamang. Lumitaw ang pinakamaliwanag na alitap-tap. Ngunit maging ito ay tila nang hihina. Marahan nitong nilapitan si Mateo. Muling umalingaw-ngaw ang tinig sa kanyang isipan. May gumising sa kapangyarihan ng kadiliman. Sino ang may gawa nito? Tanong ni Mateo. Isang pusong inalipin ng kasakiman. Kapag tuluyang nagising ang bato ng anino, mawawala ang aming liwanag at mababalot ng dilim ang kagubatan. May paraan pa ba upang pigilan ito? Mayroon. Tahimik na naghintay si Mateo. Kailangan mong hanapin ang bukal ng liwanag sa kailaliman ng bundok. Doon nagmumula ang lakas ng bawat alitap-tap. Ngunit ang paglalakbay patungo roon ay puno ng mga pagsubok na susukat sa iyong katapatan, tapang at kabutihan. Hindi nag-atubili si Mateo. Handa akong gawin ang lahat upang mailigtas ang inyong liwanag. Sa sandaling iyon ay muling bahagyang luminaw ang pinakamaliwanag na alitap-tap. Lumipad ito paikot kay Mateo na tila nagbibigay ng basbas sa kanyang misyon. Kinabukasan ay nagpaalam siya sa mga taga-baryo. Hindi niya sinabi ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis. Sinabi lamang niyang may mahalaga siyang tungkuling dapat tapusin. Habang papalayo siya sa baryo, ay may daan-daang alitap-tap na tahimik na sumunod sa kanya. Sila ang nagsilbing tanglaw sa kanyang paglalakbay. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng kagubatan ay natagpuan na nina Don Severino at Lucio ang isang malaking batong kulay itim na nababalutan ng makapal na mga ugat. Sa sandaling inilapat ni Lucio ang kanyang kamay sa bato, nagsimulang kumalat ang maitim na usok sa buong kagubatan. Unti-unting namatay ang liwanag ng maraming alitap-tap. At sa unang pagkakataon, naramdaman ng buong kagubatan ang malamig na hininga ng kadilimang matagal nang natutulog. Madaling araw nang marating ni Mateo ang paanan ng pinakamataas na bundok na nakatanaw sa kanilang baryo. Sa kanyang likuran ay ang kagubatang unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Sa kanyang harapan naman ay ang landas na hindi pa nalalakaran ng sinumang taga-baryo
sa loob ng maraming salinlahi. Tahimik niyang pinagmasdan ang makakapal na ulap na bumabalot sa tuktok ng bundok. Naalala niya ang sinabi ng mahiwagang tinig. Sa bundok na iyon, matatagpuan ang bukal ng liwanag, ang pinagmumulan ng lakas ng bawat alitaptap. Habang nagsisimula siyang umakyat, napansin niyang unti-unti ring sumusunod sa kanya ang ilang dosenang alitaptap. Bagamat mahina na ang kanilang ningning, sapat pa iyon upang maliwanagan ang makitid na daan. Lumipas ang maraming oras ng paglalakad. Tinawid niya ang matatarik na bangin, mabatong daan, at malalalim na sapa. Ilang ulit siyang nadulas at nasugatan, ngunit hindi siya sumuko. Pagsapit ng dapit hapon ay narating niya ang isang sinaunang batong tarangkahan na halos natatakpan na ng mga baging. Sa gitna nito ay nakaukit ang isang matandang kasabihan. Ang liwanag ay hindi gantimpala ng malakas, kundi biyaya ng may pusong dalisay. Pagkatawid niya sa tarangkahan ay biglang nagbago ang paligid. Ang malamig na hangin ay napalitan ng banayad na simoy. Ang mga tuyong puno ay naging luntian. Ang mga bulaklak na matagal nang nalanta ay muling namukadkad. Sa gitna ng isang malawak na parang ay naroon ang isang maliit na bukal. Hindi ito karaniwang bukal. Ang tubig nito ay kumikislap na tila binubuo ng libu-libong maliliit na bituin. Sa ibabaw ng malinaw na tubig ay daan-daang alitaptap ang marahang lumilipad. Hindi sila mukhang nanghihina. Sa halip ay mas maliwanag pa sila kaysa sa mga alitaptap sa kagubatan. Lumapit si Mateo. Biglang lumitaw ang isang matandang babae na nakasuot ng puting kasuotan. Mahaba ang kanyang buhok at mapayapa ang kanyang mukha. Hindi siya mukhang ordinaryong tao. Ako ang tagapag-ingat ng bukal ng liwanag, malumanay niyang sabi. Magalang na yumuko si Mateo. Naparito po ako upang iligtas ang mga alitaptap. Ngumiti ang matanda. Alam ko. Tumahimik siya sandali bago muling nagsalita. Ngunit hindi sapat ang mabuting hangarin. Ang sino mang hihingi ng kapangyarihan ng bukal ay kailangang patunayan na handa siyang magsakripisyo para sa iba. Ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa tubig. Unti-unting lumitaw sa ibabaw nito ang larawan ng baryo. Kitang-kita ni Mateo ang maitim na usok na patuloy na kumakalat mula sa kagubatan. Marami ng alitaptap ang nawalan ng liwanag. Unti-unti ring nalalanta ang mga puno at pananim. Napayuko si Mateo. Hindi na po maaaring maghintay. Tumango ang matanda. Kung gayon, inumin mo ang isang patak ng tubig mula sa bukal. Lumuhod si Mateo at marahang sumalok ng isang patak. Pagdampi pa lamang nito sa kanyang labi ay nakaramdam siya ng kakaibang init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito masakit. Sa halip ay tila na puno ng pag-asa ang kanyang puso. Maya-maya ay nagsimulang magliwanag ang kanyang dibdib. Mas maliwanag pa kaysa noong una niya itong natanggap. Isa-isang lumapit ang mga alitaptap at umikot sa kanyang paligid.
unti-unti ring bumalik ang kanilang dating ningning. Ngunit kasabay nito ay biglang nagdilim ang kalangitan. Mula sa malayo ay narinig ang isang malakas na pagyanig. Napatingin silang dalawa sa direksyon ng kagubatan. Huminga ng malalim ang tagapag-ingat ng bukal. Nagising na ang bato ng anino. Anong mangyayari ngayon? Tanong ni Mateo. Mas mabilis nang kakalat ang kadiliman. Wala nang ibang makapipigil dito kundi ikaw. Iniabot ng matanda ang isang maliit na kristal na kumikislap na parang bituin. Ito ang binhi ng liwanag. Huwag mo itong hahayaang mapunta sa maling kamay. Kapag dumating ang huling gabi ng labanan, ito lamang ang may kakayahang tuluyang pawiin ang kapangyarihan ng kadiliman. Magalang itong tinanggap ni Mateo. Alam niyang mas mabigat na ngayon ang kanyang pananagutan. Habang nagsisimula siyang bumaba ng bundok, muling sumunod sa kanya ang libu-libong alitap-tap. Sa pagkakataong ito, mas maliwanag na ang kanilang mga pakpak. Subalit sa kabilang panig ng kagubatan, nakatayo si Don Severino at si Lucio sa harap ng bato ng anino. Unti-unting nabiyak ang malaking batong itim. Mula sa kailaliman nito ay lumabas ang isang napakalaking nilalang na nababalot ng maitim na usok at may mga matang nagliliyab na kulay pula. Ngumiti si Lucio. Dumating na ang tagapaghasik ng walang hanggang kadiliman. Hindi nila namalayang ang kanilang pinalaya ay isang kapangyarihang hindi na kayang kontrolin ni numan. Pagbaba ni Mateo mula sa bundok ay agad niyang naramdaman ang malaking pagbabago sa kagubatan. Ang dating malamig at sariwang simoy ng hangin ay napalitan ng mabigat na amoy ng usok. Maraming puno ang unti-unting nalalanta at ang mga hayop ay nagtatakbuhan palayo sa kanilang mga tahanan. Mahigpit niyang hinawakan ang binhi ng liwanag na ibinigay ng tagapag-ingat ng bukal. Habang hawak niya ito, mas lalo pang nagningning ang mga alitap-tap na sumusunod sa kanya. Mistulang nagkaroon silang muli ng pag-asa. Nang marating niya ang hangganan ng baryo, sinalubong siya ng mga nag-aalalang mamamayan. "Mateo!" sigaw ni Mang Isko. Mula kagabi ay hindi na tumitigil ang pagdilim ng kagubatan. Kahit tanghali ay tila dapit hapon ang paligid. Tumingin si Mateo sa malayo. Mula sa gitna ng kagubatan ay umaakyat ang makapal na maitim na usok na tila bumabalot sa kalangitan. Habang lumalawak ito, unti-unti rin namamatay ang mga halaman at natutuyo ang mga sapa. Biglang lumipad ang pinakamaliwanag na alitap-tap at huminto sa kanyang balikat. Muling narinig ni Mateo ang pamilyar na tinig. Narito na ang unang pagsubok. Ang nilalang na pinalaya mula sa bato ng anino ay nagpapalakas sa bawat sandaling lumilipas. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. Kasama ang daan-daang alitap-tap, nagtungo siya sa pinagmumulan ng kadiliman. Pagdating niya roon ay nakita niya ang isang napakalaking nilalang na nababalot ng maitim na usok. Ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. At ang bawat paghinga ay naglalabas ng malamig na hanging sumisira sa mga halaman. Sa di kalayuan ay nakatayo sina Don Severino at Lucio. Ngunit kapwa sila namumutla.
Unti-unti nilang napagtantong hindi nila kayang utusan ang nilalang. Sa halip, sila mismo ang sinimulang lapitan nito. "Lucio!" sigaw ni Don Severino. "Pigilan mo siya!" Umiling ang matanda. Huli na, ang kadiliman ay hindi naglilingkod kanino man. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na dagundong. Lumawak ang maitim na usok at nilamon si Lucio. Nang humupa ito ay wala na ang matanda. Napaluhod si Don Severino sa matinding takot. Samantala, humakbang si Mateo patungo sa nilalang. Hindi siya nagdala ng sandata. Ang tanging hawak niya ay ang binhi ng liwanag. Habang papalapit siya ay nagsimulang magningning ang libo-libong alitaptap. Nagtipon-tipon ang kanilang liwanag hanggang sa maging isang napakalaking sinag na tumama sa maitim na nilalang. Napaatras ito. Sa unang pagkakataon ay nakarinig ang lahat ng isang malakas na sigaw ng nilalang. Ngunit hindi pa ito tuluyang natalo. Mula sa katawan nito ay kumalat ang mas makapal na kadiliman na nagpalabo sa liwanag ng mga alitaptap. Napansin ni Mateo na unti-unti ring humihina ang ningning ng binhi ng liwanag. Muli niyang narinig ang tinig ng pinakamaliwanag na alitaptap. Hindi sapat ang aming lakas. Ang tunay na liwanag ay magmumula sa puso ng taong handang magsakripisyo para sa iba. Napapikit si Mateo. Inisip niya ang kanyang baryo. Ang mga batang masayang naglalaro. Ang matatandang nagpalaki sa kanya. Ang mga magsasakang umaasa sa kanilang mga pananim. At ang lahat ng taong naniniwalang may pag-asa pa. Mahigpit niyang niyakap ang binhi ng liwanag. Unti-unting nagliwanag ang kanyang buong katawan. Maging ang mga tao sa baryo ay nakita ang sinag na umaabot hanggang sa kalangitan. Ngunit kasabay ng pagliwanag ni Mateo, ay nagsimulang mabawasan ang kanyang lakas. Napansin ito ni Don Severino. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Nakita niyang ang binatang minsan niyang itinuring na hadlang ay handang isakripisyo ang sariling buhay upang iligtas ang buong baryo. Unti-unti siyang tumayo. At sa kanyang puso ay nagsimulang mabuo ang isang desisyong maaaring magbago sa kapalaran nilang lahat. Sa gitna ng naglalakihang liwanag at kumakapal na kadiliman, malinaw na ang huling labanan ay nalalapit na. Patuloy na nagbanggaan ang liwanag at kadiliman sa gitna ng kagubatan. Ang bawat sinag na nagmumula sa libo-libong alitaptap ay tila sumasalubong sa makapal na usok na inilalabas ng halimaw na isinilang mula sa bato ng anino. Habang tumatagal ang labanan, unti-unting nanghihina si Mateo. Ang liwanag na nagmumula sa kanyang puso ay patuloy na lumalaban, ngunit kapalit nito ay ang kanyang sariling lakas. Napansin ito ni Don Severino. Nakatayo siya sa di kalayuan, nanginginig sa takot at pagsisisi. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang kasakimang nagtulak sa kanya upang hulihin ang mga alitaptap. Ang pagwawalang bahala niya sa babala ni Aling Rosa at ang pakikipagkasundo niya kay Lucio.
Ngayon ay malinaw na sa kanya na siya ang dahilan ng panganib na kinahaharap ng buong baryo. Lumapit siya kay Mateo. "Patawarin mo ako," nanginginig niyang sabi. "Kung nakinig lamang ako noon, hindi sana nangyari ang lahat ng ito." Tahimik na tumingin si Mateo sa kanya. Ang tunay na pagsisisi ay ipinapakita sa gawa, hindi lamang sa salita. Tumango si Don Severino. Sa sandaling iyon ay gumawa siya ng pasyang hindi niya kailanman naisip na magagawa niya. Mabilis siyang tumakbo patungo sa bato ng anino. Sa bawat hakbang niya ay lalo siyang nilalamon ng maitim na usok. Halos hindi na siya makahinga, ngunit hindi siya tumigil. Nang marating niya ang malaking batong itim, inilagay niya ang 2 kamay dito. Biglang yumanig ang buong kagubatan. Ang halimaw ay malakas na umatungal habang tila may puwersang humihila sa kapangyarihan nito pabalik sa bato. Napalingon si Mateo. "Don Severino." Ngumiti ang matandang mayaman. "Hindi ko na mababawi ang lahat ng kasalanang nagawa ko, ngunit maaari kong itama ang huli kong desisyon." Unti-unting nabalot ng maitim na usok ang kanyang katawan. Ngunit kasabay nito ay nagsimulang mabiyak ang bato ng anino. Nagliwanag ang binhi ng liwanag na hawak ni Mateo. Muling dumating ang pinakamaliwanag na alitaptap, kasama ang napakaraming alitaptap mula sa buong kagubatan. Sabay-sabay silang umikot sa himpapawid hanggang sa mabuo ang isang napakalaking bilog ng liwanag. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Kapag ang pagsisisi ay naging tapat at ang kabutihan ay nanaig sa kasakiman, ang kadiliman ay mawawalan ng tahanan. Itinaas ni Mateo ang binhi ng liwanag. Mula rito ay sumabog ang isang napakalinis at napakaliwanag na sinag na tumama sa bato ng anino. Sa isang iglap ay nagkalamat ito. Sunod-sunod ang mga bitak hanggang sa tuluyan itong gumuho. Kasabay nito ay nagsimulang maglaho ang halimaw. Ang maitim na usok ay unti-unting napalitan ng malinis na liwanag. Nang tuluyang mawala ang kadiliman, ay bumagsak si Don Severino sa lupa. Mabilis na nilapitan siya ni Mateo. Mahina siyang ngumiti. "Salamat. Binigyan mo ako ng pagkakataong maituwid ang aking pagkakamali." Tumango si Mateo habang hawak ang kanyang kamay. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit marahan lamang na umiling si Don Severino. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang ang kanyang mukha ay nababalot ng katahimikan. Sa sandaling iyon ay isang munting alitaptap ang lumapag sa kanyang dibdib. Marahang kumislap ito bago lumipad pa itaas, na tila sinasamahan ang kanyang kaluluwa sa isang mapayapang paglalakbay. Unti-unting bumalik ang sigla ng kagubatan. Naging luntian muli ang mga puno. Muling dumaloy ang malinaw na tubig sa mga batis. Isa-isang bumalik ang mga ibon at iba pang hayop sa kanilang mga tahanan. Ngunit alam ni Mateo na hindi pa tuluyang nagtatapos ang kanyang misyon. Muling lumitaw ang pinakamaliwanag na alitaptap. Nagtagumpay kayo sa unang malaking laban. Ngunit ang liwanag ay kailangang bantayan sa bawat henerasyon. Habang may pusong maaaring madaig ng kasakiman,
mananatili ring buhay ang banta ng kadiliman. Tahimik na tumango si Mateo. Tinanggap niya ang bagong tungkuling maging tagapag-ingat ng liwanag, hindi lamang para sa mga alitaptap, kundi para sa buong baryong kanyang minamahal. Lumipas ang ilang buwan mula nang magapi ang kadilimang nagbanta sa buong kagubatan. Muling nabuhay ang kalikasan. Ang mga punong dati nalalanta ay nagsimulang mamunga, ang mga ilog ay luminaw, at ang mga hayop ay nagbalik sa kanilang mga tahanan. Pagsapit ng gabi, muli na namang nagliliparan ang libu-libong alitaptap. Ang kanilang mga liwanag ay tila mga bituing bumaba sa lupa upang gabayan ang bawat naglalakbay sa kagubatan. Nagbalik din ang katahimikan sa baryo. Lalong minahal ng mga tao ang kalikasan. Hindi na sila basta-basta pumuputol ng mga puno o sumisira sa kagubatan. Natutuhan nilang ang bawat nilalang, gaano man kaliit, ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng mundo. Si Mateo naman ay hindi na lamang kilala bilang isang masipag na binata. Unti-unti siyang tinawag ng mga tao bilang tagapag-ingat ng liwanag. Sa kabila nito, nanatili siyang mapagpakumbaba. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga magsasaka, nangingisda sa batis, at gumagabay sa mga batang nais matutong mahalin ang kalikasan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng malaking punong balete, muling lumitaw ang pinakamaliwanag na alitaptap. Marahan itong lumipad sa kanyang harapan. Muling narinig ni Mateo ang pamilyar na tinig. Natupad mo ang iyong unang misyon. Ngunit ang liwanag ay hindi kailanman dapat maging pag-aari ng iisang tao. Napaisip si Mateo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Darating ang panahon na kailangan mong ipasa ang aming lihim sa isang taong karapat-dapat. Ang tunay na tagapag-ingat ay hindi nagahari, siya ay nagsisilbi. Tahimik na tumango si Mateo. Nauunawaan niyang darating ang araw na may ibang hahawak sa tungkuling kanyang tinanggap. Kinabukasan ay ipinatawag niya ang mga kabataan ng baryo. Tinuruan niya silang magtanim ng mga puno, maglinis ng mga batis, at pangalagaan ang kagubatan. Ipinaliwanag niya na ang tunay na liwanag ay hindi lamang nagmumula sa mga alitaptap. Ito ay makikita rin sa kabutihan, katapatan, at pagtutulungan ng bawat tao. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting naging masagana ang baryo. Maraming manlalakbay ang dumaraan upang makita ang kagubatang nagliliwanag tuwing gabi. Ngunit mahigpit na ipinagbabawal ni Mateo ang sino mang magtatangkang hulihin o saktan ang mga alitaptap. Nariyan sila upang magbigay liwanag, lagi niyang sinasabi, hindi upang maging pag-aari ni numan. Lumipas pa ang maraming panahon. Isang gabi ng tagulan, isang batang lalaki ang naligaw sa kagubatan. Habang umiiyak ito sa takot, biglang nagsidating ang daan-daang alitaptap. Marahan nilang tinanglawan ang daan hanggang makarating ang bata sa bahay ni Mateo. Ngumiti ang binata habang pinagmamasdan ang mga alitaptap. Alam niyang patuloy pa ring ginagampanan ng mga ito ang kanilang tungkulin. Ngunit nang tumingala siya sa kalangitan, may nakita siyang isang kakaibang bituin na kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati.
Kasabay nito ay nagsimulang lumiwanag ang binhi ng liwanag na maingat niyang itinago sa loob ng isang kahongyari sa matandang kahoy. Nabahala si Mateo. Hindi pa niya alam ang dahilan, ngunit batid niyang ang mahiwagang binhi ay hindi kailanman nagliliwanag ng walang dahilan. Muli niyang narinig ang tinig ng pinakamaliwanag na alitaptap. Maghanda ka, Mateo. Isang huling pagsubok ang naghihintay. At pagkatapos nito, matutupad na ang tunay na layunin ng liwanag na ipinagkatiwala sa iyo. Tahimik na tumango si Mateo habang pinagmamasdan ang kumikislap na kagubatan. Alam niyang malapit nang dumating ang sandaling magpapasiya sa kinabukasan ng mga alitaptap at ng buong baryo. Lumipas ang ilang araw mula nang magsimulang magliwanag ang binhi ng liwanag. Araw at gabi itong kumikislap na tila may nais ipahiwatig. Naramdaman ni Mateo na nalalapit na ang huling yugto ng kanyang paglalakbay bilang tagapag-ingat ng liwanag. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, muling nagtipon ang libo-libong alitaptap sa paligid ng malaking punong balete. Ang buong kagubatan ay nagmistulang dagat ng mga gintong bituin. Maging ang mga hayop ay tahimik na tila nakikiisa sa isang banal na sandali. Lumapit ang pinakamaliwanag na alitaptap kay Mateo. Sa kanyang isipan ay muling umaling-aungaw ang pamilyar na tinig. Natupad mo ang lahat ng iyong tungkulin. Iningatan mo ang liwanag. Ipinaglaban mo ang kabutihan. At pinatunayan mong ang tunay na lakas ay nagmumula sa isang pusong handang magsakripisyo para sa iba. Tahimik na yumuko si Mateo. Hindi ko po ito nagawa ng mag-isa. Ang mga tao sa baryo, ang kalikasan, at ang mga alitaptap ang naging lakas ko. Nagliwanag ang pinakamalaking alitaptap. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat na maging aming tagapag-ingat. Unti-unting umangat sa himpapawid ang binhi ng liwanag. Umikot ito sa ibabaw ng punong balete habang ang bawat alitaptap ay nagbigay ng sariling liwanag dito. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang maliit na binhi ay naging isang napakaliwanag na gintong kristal. Mula rito ay kumalat ang isang banayad na sinag na umabot sa bawat sulok ng kagubatan. Ang mga punong nalanta noon ay lalo pang sumigla. Ang mga ilog ay naging mas malinaw. Ang mga bulaklak ay namukadkad sa bawat gilid ng daan. At ang mga alitaptap ay naging mas maliwanag kaysa kailanman. Sa gitna ng himala, isang maliit na batang babae ang lumapit kay Mateo. Siya ay si Lyra, isang ulilang bata na matagal nang tinutulungan ng buong baryo. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga alitaptap. Kuya Mateo, mahina niyang tanong, bakit po sila nagbibigay ng liwanag kahit napakaliit nila? Ngumiti si Mateo. Dahil ang tunay na liwanag ay hindi nasusukat sa laki ng isang nilalang. Nasusukat ito sa kabutihang ibinabahagi niya sa iba. Napangiti si Lyra habang pinagmamasdan ang mga alitaptap na sumasayaw sa hangin. Sa sandaling iyon ay marahang lumipad ang pinakamaliwanag na alitaptap at lumapag sa kanyang balikat. Nagliwanag ang paligid.
Napatingin si Mateo at naunawaan niya ang ibig sabihin nito. Dumating na ang panahong may susunod ng magbabantay sa liwanag. Lumapit siya kay Lyra at marahang iniabot ang gintong kristal. Ingatan mo ito, huwag kailanman gamitin para sa pansariling kapakinabangan. Ang liwanag ay biyaya na dapat ibahagi. Tinanggap ito ni Lyra ng buong paggalang. Sa sandaling mahawakan niya ang kristal, sabay-sabay na lumiwanag ang libu-libong alitaptap. Mistulang naging mga bituin na buong kagubatan. Mula noon ay lalo pang naging maunlad ang baryo. Dumayo ang maraming tao upang masaksihan ang kagubatang nagliliwanag sa gabi. Ngunit mahigpit na ipinaalala ng mga taga roon na igalang ang kalikasan at huwag gambalain ang mga alitaptap. Lumipas ang maraming taon. Tumanda si Mateo na iginagalang ng lahat bilang unang tagapag-ingat ng liwanag. Hindi siya nakilala dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang kabutihan, kababaang loob, at pagmamahal sa kapwa at sa kalikasan. Nang sumapit ang kanyang huling gabi, tahimik siyang naupo sa ilalim ng punong balete kung saan nagsimula ang lahat. Isa-isang dumating ang libu-libong alitaptap. Pinalibutan nila si Mateo ng kanilang banayad na liwanag. Habang nakatingala siya sa kalangitan, ngumiti siya ng payapa. Unti-unting pumailan lang ang mga alitaptap na tila inaakay ang kanyang kaluluwa sa isang lugar na walang takot, walang poot, at walang kadiliman. Mula noon, ayon sa matatandang kwento ng baryo, sa tuwing may naliligaw sa kagubatan o may pusong nawawalan ng pag-asa, lumilitaw ang mga alitaptap upang tanglawan ang kanilang daraanan. At sinasabi ng mga matatanda na sa gitna ng libu-libong kumikislap na ilaw sa gabi, may isang alitaptap na mas maliwanag kaysa sa lahat. Naniniwala silang iyon ang liwanag ni Mateo, ang unang tagapag-ingat ng liwanag, na patuloy na gumagabay sa sinumang may mabuting puso. Wakas,